Tay! Good. Uwi! Pawis ka na naman. Paliliguan na naman kita bago ka mag-assignment mo. Sinasabi ko, kapag nag-aral ka na maigi, scholarship sa magandang college. Yan naman sinasabi mo kapag kumakain tayo. All he wanted was the best for his son. In advance ko na yung commission mo. Alam kong kailangan mo. Naisip mo? Talikod! 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 Sabi sa'yo, ha? 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 Their everyday struggles bind them together. Bakit? Wala naman sa tono eh. One day, every father's greatest fear happens to him. Ren? Ren! I am Karen Navera. I am social worker assigned at the Center of Hope. I've been working with Visayan Forum Foundation for almost 6 years. Basically, we focus on their empowerment and reintegration to the society. Visayan Forum Foundation works with women and children victims of human trafficking. Human trafficking, it is the process where the traffickers recruit, transfer, receives women and children for the purpose of exploitation. They are being traveled from provinces, going here in Manila or outside the country through direct hiring or through employment agencies. Ako po si Hazel, 15 years old, taga Basilan po ako. Na-rescue po ako sa airport. Ang buhay namin po dun sa probinsya, simple lang. Mahirap lang po kami, kaya yun po ang nagtulak sa akin para sumama sa recruiter kasi mahirap lang po kami. Tsaka po nag-aaral din po yung kapatid ko, wala rin po yung pangtustos yung nanay ko para mapatapos yung kapatid ko. 4 po kami magkakapatid, yung isa po sa Malaysia, hanggang ngayon po wala na kaming balita. Napalay po ako sa mga magulang ko na hindi pa naman po ako sanay. Ano po, 13 years old pa lang po ako. Ako po si Leia, 18 years old, from Pagalungan, Maguindanao. Ako po ay na-raise ko sa Taguig last 2010. Sumama po ako sa recruiter dahil po sa mahirap lang kami. Siyang po kami magkakapatid. Tapos ang trabaho lang po ng tatay ko, construction worker lang po. Tapos sumama na lang po ako sa recruiter. Naisipan ko na mag-abroad na lang para matulungan ko sila. Natatakot din po, pero ang iniisip ko yung mga magulang ko. Ako po pala si Liza. Ako po ay 17 years old. Ako po ay taga Bukidnon in Mindanao. Ako po ay na-rescue po sa Paranaque. Namatay din po yung mga magulang ko simula ng 2 taon pa lang po ako. Kaya napilitan akong sumama sa recruiter ko na magtrabaho dito sa Manila kahit alam ko po hindi pa po ako pwede magtrabaho dahil minor de edad pa lang po ako. Nung una po, sinabihan ako ng isa kong kaklase na meron daw siyang tiyuhin ba yun na nagre-recruit daw papuntang ibang bansa. Legal naman daw lahat. Kaya sumama na lang ako sa kanya.
Nakakapag-aral din naman po, pero yun nga, nahihirapan yung tatay ko na maggastos sa amin. Siyempre, siyam kami nag-aaral. Halos hindi niya po matustusan yung pangangailangan namin. Nung napunta na po ako dito sa Manila, edad ko po ay 15. Natanggulang na po ako. Una ko pong natrabahoan ay doon po sa Caloocan. Kinukulong po din kami doon. Halos hindi ako pinapakain. Kaya napag-isipan kong bumalik po sa agency ko. Sa Saudi Arabia po ako napunta. Tapos, ang hirap po ng buhay ko. 30 plus po kami yata yung pumunta sa airport. Tapos, 3 lang po kami yung napili. Tapos, yung isa po, bali in-answer po yung ticket niya. Bali 2 na lang po kami nang kasama ko yung makakapunta sana ng ibang bansa. Pero, na-risky po kami sa airport. Through our partnership with different task forces, usually receive reports, and with the help of the task force, we rescued these young girls. So once they are admitted here in our shelter, we usually conduct an initial assessment of their cases. And for those girls who pursue legal cases against their trafficker, we usually enroll them into the healing program of the Visayan Forum Foundation. They are being trained and they are being educated. Through our healing and reintegration program, women and children usually undergo psychosocial healing being facilitated by our psychologists, and training and education usually being conducted by our partners for them to better prepare for the life outside the shelter. For them to realize their potentials and for them to achieve their own dreams and be successfully reintegrated to their own families. Papasalamat po ako talaga sa Visayan Forum at saka sa Police Task Force. Kung hindi po dahil sa kanila, andun na siguro ako sa ibang bansa. Malaki po yung natulong nila sa akin. Kasi dati po, wala po akong tiwala sa sarili ko unang-una po. Nung nakahinto ako ng pag-aaral ko, akala ko hindi na ako makapag-aral ulit. Kaya nung dumating ako dito, marami ako natutunan. Nagpapasalamat po ako sa Visayan Forum. Kahit na kung matagal na ako sa kanila, hindi rin po nila ako pinabayaan. Lahat po tinuro nila sa amin. Tapos, pinapag-aral ko pa nun. Tapos, yung time na na-hospital ako, nandiyan sila lagi. Kahit hindi na sila nakakatulog, binabantayan po nila ako. Simula nang dito na po ako, pinangarap ko po na magiging isang social worker. Kasi po gusto ko din po makatulong din sa mga bata na bibiktima kagaya ko po. Nag-aral din po ako ng computer. So, madami po talaga akong natutunan. Tulad din po ng kung ano yung karapatan namin bilang bata. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi ko po alam kung ano mangyayari sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa kanila dahil marami silang natutulong sa akin. Thank you po ulit. Human and child trafficking sa ating bansa ay napakalaki, napakatindi, at mas lalo pang dumarami ang kanya nabibiktima. Ngayon, tayong mga ehemplong kabataan, tayong mga estudyante, at kahit tayong mga bata pa, may magagawa tayo doon. Alamin natin kung ano. Dami na ang manulong. Kung kaya't kailangan natin siguraduhin na lihitin mo ang trabaho ng ating papasukin. Ang Departamento ng Pamahalaan na nagmamahala dito ay ang POA. Huwag kayong mahiyang magsumbong sa Philippine Embassy. Kasi sila lang makakatulong talaga sa'yo sa mga panahong kinakailangan mo, lalo na nasa ibang bansa ka. Ito lang, para sa mga bata or para na rin sa mga magulang ay don't talk to strangers or huwag magtiwala sa kahit kaninong tao na hindi ganoon kakilala. Kahit man bigyan sila ng pera
candy or kahit anong laruan, kahit mababata man or matanda ang kausap nila. Mga bata, avoid sila ng child trafficking is that matuto silang magsumbong. Magsumbong sila not only sa families nila or especially sa parents, pwede rin sila magsumbong sa mga authorities, makita sila. And sabihin nila itong may mga, minsan kasi may mga nag-aalok or malapit sa mga bata, nag-aalok ng iba't ibang source of entertainment. So, dapat maturuan natin yung mga bata humigit at umiwas at magsumbong sa mga nakatatanda para alam nila yung mga ways or patakaran para makaiwas at ma-avoid yung child.